Although na punto lugar nga magbag-o ta sa atong katilingban. Kay napuno na gid ang katawhan sa pangurakot. Puli-puli na lang pangurakot. Remember, Bumbo Junel, mura man ni siya na police 2.0 kay in 2013 declared unconstitutional ang pork barrel. Some senators are in cahoots with na police lugar para pagpangawat sa sapi sa gobyerno. Kini maura gihapon pero nidaghan. Gibago lang nila, gi-insert lugar nila ang although wala sa national expenditure, gikalit na sa BICAM, gi-insert nila. This is a form of corruption. So karon lugar, I think ang mga nagpataro ng mga tao nga mura puno na may mura mag social volcano. Gamay na ko lang bubuto na ni. But anyway, kini panawagan na snap election murag akong tanaw dili na ni kinahanglan or wala sad sa timing or what. Ang buhaton na lang tinudon gyud ning kining mga involved nga mga tao, mga senators up or whoever, and then congressman up. That's why I said during man sa time ni kung Speaker Romualdez, then he has to be investigated. O kung moabot ni sa presidente, then so be it, Bumbo Junel, no? Kay remember, for 3 years, I don't think na nagpiyong-piyong lang si President lugar in signing the national budget. In 3 years, I don't think nagpiyong-piyong lang ni si Speaker Romualdez pag-sign sa budget, and even the Senate President o ang Finance Committee, si Grace po o si Escudero. So, appeal ni sila. So, ako wala man tayo dapigan diri kay yanong lungsuranon mata nato ang interes sa katawan nga matagbuhis dai 1530 gabay tagbuhis sa mga trabahante, ang mga negosyante ga withhold it. So karon himuon naman na ni ipangurakot sa gobyerno as to kanang snap election. Dili na kinahanglan pero dapat ay mga policy reform kining ICI. Although di kay ko kabalo kung independent ba yun at this point in time, kay these are appointed by the President. So probably, ang kailan ni President, yung igagaw, basin lang ay iyang takpan. Pero I think the Ombudsman and the COA has to come in, ang Commission on Audit, kay ang COA man ang constitutionally mandated agency na mag-investigate ni. And then, ang Ombudsman para mag-prosecute, para kasuhan kini sila. Ang problema sa Pilipinas kay marupok ka kaita ba? Bisag nangawat, maluoy man tag mapriso. Remember si Juan Ponce Enrile sa Plunder? Maluoy man ta, humanitarian. Jingo Estrada or si imagina si Mr. Bodot, si Senator Bong Revilla, kinsa na konbikto katong iyang chief of staff, wala siya. Di ba? Mura man ang aksa mong staff maak man na nimo, you allowed it to happen. So but anyway, there has to be a reform and revamp maybe sa judicial system, unsaon baka di kabalo unsaon ni siya, and then sa prosecution sa ombudsman dapat walay patas o walang kinikilingan. Bumbo Junel, even ang commission on audit patas at walang kiling-kilingan. Ang problema magud sa kuha kay some of the commissioners ilang spouses kontraktor. Murag kung kuan ni siya, and then murag kung cancer pa ni, terminal cancer ang Pilipinas, murag galisod na ginawa. Kabalo ka nganong sopa ko nganong snap election? Una, Bumbo Junel, ang magsugod ang corruption sa election man. I remember in 1980s, madungdungan ko yun ang speech ni Nene Pimentel, nag-promise ang federalism, local governance, local government code. I want to see this country politically and economically developed. This local government code is my humble dedication. Si Mayor Roa, Pedro Oloy Roa, hindi siya na ang buhat mo'y pasultiyon, dili ang pulong mo'y pabuhaton. Si Ruben Cana, siya nga ang lungsod na nasayon kato, and then si Hububuno na sa walay kwartahay. Bumbo Junel, walay kwartahay. Kabalo ka, sa netabo karon, to be frank, prangka lang ha. Di ka mo daw sa kagay, 4 mil. So asa man ibawion karon. So I'm not naming names, but sistema man magsugod sa eleksyon, kay di man ka mudaog og mayor kung wa kay 100 million, 200 to 500 or pila ka millions. Di ka mudaog og congressman wa kay 300 million to 500 up.
di ka mo daw og senator karon kula kay billions. That's why kini mga senator gadawat og Donation. kickbacks, mga donation from some contractors in the tune of 20 million or 30 million. Gi-admitted man ni Juan, ni Jesus Escudero. Plus among others. So giabusuhan ang gahom sa katawan. So akong tanaw, i-strengthen lang yun, prosecute without fear or favor. Ngano man din gagaw ni President na or basig involved si President. So ako, duda-duda lang lugar ni kay I don't think 3 years, nagpiyong lang ka para to sign na klaro nga doon may insertions. Sobra na sa kayo. Kana, number 2 nga akong propose sa Bumbo Jonel is dapat ipasar na ng anti-political dynasty law para usa lang, one at a time. Si Presidente, wala dapat si Amy Marcos o si Sandro Marcos. Lagi. Si Martin Romualdez, siya lang, wala niyang asawa or kaniyang party list. With all due respect, amigo ko naman ning kaila ko ning iyang representative listing of party list. Plus, it is Escudero, iyang asawa or what. Mga Cayetano, maigo siya sa yung tari. Nga naman, yung igsoon, senador, yung other igsoon, mga mayor sa Taguig. So kana, ipasar na ng anti-political dynasty law para mapahat na to ang gahom sa katawan. Kay dili man inyo ang Pilipinas, dili naman pipila ka pamilya ang Tagias Pilipinas. Kita man tanan, therefore pahat-pahaton tani para more or less shared and dunay check and balances na dili lang usa ka tawo. Even the Duterte sa Bumbo Jonel, si Vice President, si Polong, si Basti, dapat usa lang. With all due respect, lugar, dapat usa lang. Usa lang ka Marcos, usa lang ka Duterte, usa ka Romualdez, usa lang. Usa ka Cayetano, usa ka Estrada, Ejercito, kinsa pa ba, usa lang ka Tulfo, mga yaw-yawan na mo dia, apil mo guilty dia, usa lang ka Villar. Kabalo ka, ang Villar, negosyo ang nason. Duha ka senador. Tulfo, apil, man sila involved sa corruption antong sa tourism scam. Cayetanos, duha, etc. So, usa lang. Let's pass that anti-political dynasty. Og number 3, Bumbo Jonel, importante kayo. Wala unta ning mga kawat diha sa insertion sa floodgates kung ang party list para lang sa marginalized. Dili pwede nga dunay saldi ko nga bilyonaryo mag-represent sa party list. And party list is intended to the poor and the marginalized. Mauna ang intent sa balaod. Giusab nila karon ang interpretation nga solo nga sapian ka bilyonaryo ka so basta nag-represent kag pobre nga organization sa likwaot ini. So actually akong summary ini Bumbo Jonel, gi-hijack ang demokrasya sa Pilipinas sa mga sapian o political elites. Guilty ni si Marcos, even the Duterte guilty ni mga Romualdez, the Cayetanos, the Villars, Estrada, Ejercito, etc. and the Tulfos. So dapat undangon na ning kining political dynasty, ipasar na kana og ang party list ireforma kana nga para lang karas mga pobre. Kay ang mga congressman karon nahimong contractors. Contractors nahimong congressman. Moho na nga pagbaha dili mapugnan. Milos Pinglakson, floodgates of greed, floodgates of corruption. Mo na dia Bumbo Jonel. So I hope the Filipino nation would wake up one day and the youth, ang mga batanon nga kining nasura dili ta mo asinso hantod ang mga struktura natong pulisya nakapabor para lang sa mga sapian. Ingon bitaw ang kanta nga hanggang ang hustisya ay para lang sa mayayaman, hindi matatapos itong gulungan man. Ang mga pobre kay tanan. Dili parang Singapore. I was in Singapore or in Malaysia nga, dili po din nga gitamak-tamakan na lang po ang pobre. Pwede ba nga iangat ninyo ang mga pobre? Ito ang middle income economy nga. Yes, sapian pero only 10% of the population sapian. Ang resources gikontrol sa mga sapian. Asa naman ang pobre? Katoliko magkita nga nason. So asa naman kita diri? Asa naman ang pag-conscientize sa katauhan? Pwede ba nga mga sinso tatanan, dili lang pipila, dili lang kining mga contractors, dili lang kining mga congressman, dili lang kining mga senador, or even ang mga presidents nga who came from political dynasties. I'm just airing my views on that, Bumbo Jonel. But I think ang di na kinahanglan nga mag snap election kay
I think we just have to enforce the law and reform the policy. Mas mobilin po kung Cayetano kung ipapasar niyang anti-political dynasty law o tanang party list na dapat iban ang mga bilyonaryo sama ni Saldico et al. Etc. etc.